Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-74 na kabanata. Ang parusa sa lahat ng may sala. Si Justin ay naka-short, at tumakbo sa lawa, na parang si Donald Duck. Determinado siyang tulungan si Debbie. Nang makilala niya ito sa Harmony Island, ay nagustuhan niya talaga ito. Kung hindi lang tutuong girlfriend ito ng kanyang half-brother, susubukan niya itong ligawan, at i-date. Si Angelina, na nakatayo sa tabi ni Lee, ay hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Pero sa palagay niya, ito ay isang klase ng emergency para kay Justin. Dahil sa pagtakbo nito ng nakapaa patungo sa lawa, sumipol at kumaway siya sa kanyang aso, sa tubig. "Duke, bumalik ka dito." Si Duke ay pinalaki ni Angelina. Nang sandaling tinawag niya ito, tumigil ito sa pag-atake kay Debbie. Tumakbo ito paalis sa lawa, patungo sa kanya. "Isa kang baliw na aso," sigaw ni Justin, nang dumaan si Duke sa kanya. Nagawa niya itong sipain sa tagiliran, dahil sa kanyang galit. Nagalit ang aso, at akmang aatakehin si Justin. Pero tinawag ito ni Angelina. Si Debbie na nasa artificial lake, ay halos maubos na, ang lahat ng lakas nito. Nasa kalagayan siya ng malalang pananakit, at may mga kagat na nagdudugo sa kanyang katawan. Medyo nakalutang siya sa tubig, at napakahina, para iligtas ang kanyang sarili. Nawawala na rin ang kanyang pakiramdam kung ano ang nangyayari sa paligid, at unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Ang malinaw lang sa kanyang isipan, ay ang mga sakit na kanyang nararamdaman. Ang gusto lang niyang malaman, ay kung papaano siya makakatakas na mabilis sa madaling paraan. Nakahanda na siyang mamatay. Kahit may natitira pa siyang stamina para mabuhay. Nawalan na siya ng pag-asa. Hindi niya narinig na si Justin ay tumatakbo papalapit sa kanya. "Debbie, sandali lang, nandyan na ako." Nahigay na siya ng tuluyan sa ilalim ng tubig, at pumasok sa isip niya na ang mundo ay napakatahimik. Nang nalubog na ang kanyang buong katawan sa tubig, naramdaman niya na ang diamond necklace sa kanyang leeg ay lumutang, dahil sa alon na tumama sa kanyang katawan. Gusto niyang hawakan ang diamond necklace, ngunit wala na siyang natitirang lakas. Nang ma-focus ang mata niya sa necklace, naalala niya ang araw, na ibinigay ito ni Alex sa kanya. Ang mga alaala ni Alex ay nakalagay sa diamond necklace na nakasuot sa kanyang leeg. Naalala niya ang sandaling hinalikan siya ni Alex sa harap ng maraming tao. Ang halik na iyon, ay napakalambing. Walang idea si Debbie ng mga sandaling iyon kung ano ang nagaganap sa New York. Si Alex ay lasing na nakahiga sa lamesa, wala na itong control sa kanyang katawan. Sobrang saya niya kasama ang kanyang mga kaibigan, at puro ngiti ang makikita sa namumulang mukha. Wala na siyang lakas para isipin pa si Alex. Ang imahe ni Alex sa kanyang isipan ay nawala. Parang hihimatayin na siya. Pero ang mga salita ni Alex ay gumuhit sa kanyang isipan isa-isa, nang ang pakiramdam niya ay katapusan na niya. "Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay pananagutin ko. Basta sabihin mo sa akin kung sino ang mga nanakit sa iyo. Babantayan at poprotektahan kita, hanggat nandito ako. Pangako, hindi ako papayag na saktan kanila. Huwag kang mag-alala kahit na may masamang mangyari sa akin. Ipagtatanggol kita." Sa isip niya, "Alex, kahit hindi mo nagawa ang mga pangako mo, hindi kita sinisisi. Pasensya na, mamamatay na ako, bago makapagpaalam sa iyo. Kung magtatagal pa ako, hindi ako susuko. Pero sobrang sakit na, at hindi ko na kaya. Pasensya ka na, at ingatan mo ang iyong sarili." Ipinikit ni Debbie ang kanyang mga mata. At tuluyan ng lumubog sa tubig. Sa wakas siya ay malaya na. "Debbie," nagpapanik na sigaw ni Justin, habang tumatakbo papalapit sa lawa. Lumusong siya sa tubig, upang iligtas si Debbie, at dinala ito sa gilid. "Debbie, gising." Si Justin na nasa tabi niya ay sumisigaw. Pero ang mukha ni Debbie ay maputla na, at hindi gumagalaw. Kinabahan siya at sumigaw sa ambulance. "Pumunta kayo dito, at tulungan ako, bilisan nyo." Dinala ni Justin ang katawan ni Debbie, palapit sa dalawang paramedic na nagmamadaling lumalapit sa kanila, na may dalang stretcher. Nagawa nilang mailagay si Debbie sa stretcher. Maswerteng humihinga pa rin si Debbie. Sinigawan ni Justin ang mga ito. "Magmadali kayo, dalhin niyo siya sa hospital."
Kapag may masamang nangyari sa kanya, wawasakin ko ang buong pamilya nyo. Umalis na kayo ngayon. Ang mga paramedic ay mabilis na dinala si Debbie sa ambulance at dinala sa hospital. Tumingin si Justin sa kanyang cellphone at tinawagan si Alex. Alam niyang dapat malaman ni Alex kung ano ang nangyari kay Debbie. Ang mga mata niya ay may bakas ng pag-aalala habang inilagay ang cellphone sa kanyang tainga. Habang nakahiga sa lamesa, ang lasing na si Alex ay hindi napansin ang kanyang cellphone na nagri-ring at nagba-vibrate. Bakit ayaw mong sumagot? Ano ba ang ginagawa mo? Tinawagan ni Justin si Alex ng 3 beses pero hindi niya ito makontak. Sa galit nito, itinapon niya ang kanyang cellphone. Tumingin siya ng malamig sa lahat, at naglakad palapit sa mga ito ng nakapaa. Habang naglalakad itinuro nito si Lee. Siraulo ka ba? Ano sa palagay mo ang ginawa mo? Ang lakas ng loob mo na hawakan ang girlfriend ng kapatid ko. Nang makalapit ito kay Lee, sinampal niya ito sa mukha. Ang lahat ay na-shock. Doon lang naisip ng lahat na dapat nilang igalang si Justin. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob sampalin ang katulad ni Lee ay hindi basta-bastang tao. Justin, please, huminahon ka. Ang babaeng iyon ang lumason sa aking aso. Dahil dito nagalit ako, kaya gusto ko siyang parusahan. Pero hindi ko alam na girlfriend siya ni Alex. Pagkatapos masampal, hindi nakakaramdam ng sakit at kahihiyan si Lee. Ang nararamdaman niya ay matinding takot. Gusto niyang mapakalma si Justin sa lalong madaling panahon. Nakinig si Justin at tumingin sa mukha ni Lee. Pagkatapos manatili sa Harmony Island ng 10 araw, nakasama si Debbie. Medyo nabighani siya dito. Hindi niya naiintindihan ang mga nakita ni Lee kay Debbie. Naniniwala ka ba na nilason ni Debbie ang iyong aso? Hindi mo ba alam, hindi nga siya nagtatangka na pumitas kahit isang bulaklak. Sa palagay mo ba ang mga ganoong klase ng tao, ay makakaya na manakiit ng aso? Sa pag-iisip ni Justin sa mga sitwasyon. Alam ni Lee na kahit ano pa ang sabihin niya, ay baliwala na. Ang lahat ng ito ay makakadagdag lang sa galit ni Justin. Itinuro niya sina Charlie at Melissa. Sinabi nila sa akin, na ang aso ko ay nilason, dahil sa pag-inom ng tubig niya. Paliwanag ni Lee. Tumingin si Justin kina Melissa at Charlie, at dahan-dahan lumapit sa mga ito. Si Charlie ay takot na nagmukhang malaki ang agwat nila sa edad. Nanginginig ito. Justin, hindi ganoon ang nangyari. Ang mukha nito ay namumutla at nanginginig ang labi. Ang sipon at laway ay tumutulo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot. Nang tuluyang makalapit si Justin, sinampal niya ito. Ang mga binti ni Charlie ay tuluyan nang nag-collapse, at bumagsak ito sa lupa. Nakaluhod ito sa harapan ni Justin, at nagpatuloy sa paghingi ng tawad. Justin, hindi ako, siya iyon, sabay turo kay Melissa. Si Melissa ang nagutos sa akin para i-frame up ang girlfriend ni Alex. At siya ang nagbigay ng bote ng tubig kay Debbie. Nilagyan niya ng drugs ang bote ng tubig, na dahilan ng pananakit ng tiyan ni Debbie. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Charlie ang lihim nila para isisi ang lahat kay Melissa. Ipinaliwanag niya mabuti, na hindi siya ang responsable dito. Isa kang walang kwenta, wika ni Justin sabay sipa sa ulo ni Charlie. Mabuti na lang at nakapaa siya, kaya wala ito naging masyadong epekto. Bumaling siya kay Melissa at sumigaw ng malakas. Ang lakas ng loob mo, lagyan ng lason ang inumin ni Debbie. Sisipain kita hanggang sa mamatay ka. Hinawakan niya ang buhok nito, at 10 beses na sinampal sa mukha. Nang binitawan niya, para itong lantang gulay, at bumagsak ito sa lupa. Huwag kang magpanggap na nasasaktan. Bumangon ka. Galit na galit si Justin kay Melissa. Ipinagpatuloy niya ang pagsigaw kay Melissa, na nakahiga sa lapag. Tumayo ka. Iunat mo ang iyong mga kamay at paa. Si Melissa ay sobrang natatakot na sumuway sa kanya. Siraulo kang babae ka. Nilason mo si Debbie. Bakit sobrang mapanakit ka? Nagpatuloy si Justin sa kanyang galit, at naglakad sa harapan nito. Hinampas ni Justin ang puwet nito ng kanyang short. Sa bawat hampas, miserable itong sumisigaw. Sige, umiyak ka, wika ni Justin. Nang umaabot na sa 30 na hampas saka lang tumigil si Justin. Ipinikit ni Melissa ang kanyang mga mata, at bumagsak sa lupa.
Naglakad siya papunta kay Duque. Nang makita ni Duque si Justin na papalapit, lumapit din si Duque at tumatahol ng malakas. Natatandaan niya kung papaano siya sinipa nito kanina. Duque, huminahon ka, wika ni Angelina, habang hinihimas ito sa ulo. At napipilitang ngumiti kay Justin. Ano ang gagawin mo, habang hinila niya ang aso papunta sa kanyang likuran. Hindi siya pinansin nito, ang atensyon ni Justin ay nasa aso. Bigyan niyo ako ng flies, malakas na sigaw ni Justin. Kahit na walang actual na tagasunod siya doon. Walang kahit sino man ang may lakas ng loob na hindi sumunod. Ang mga tauhan ni Lee ay mabilis na kumuha ng flies at iniabot ito sa kanya ng personal. Ang isang bagay lang sa kanyang isipan ay mawala ang galit ni Justin sa kanya. Lee, anong klase ka? Galit na sumigaw si Angelina kay Lee. Nagalit na siya dito. Hindi na nga ito tumabi sa kanila ni Duque, tapos ay naging alalay pa ito ni Justin. Si Justin ay malapit na sa kanya. Sumigaw si Angelina, lumayas ka. Tumigil ka. Kinuha ni Justin ang kadene sa kamay ni Angelina, at sinipa ito. Si Duque ay matapang na tumahol kay Justin, at nagtangka ito na kagatin siya. Ang aso na ito ay mas mapanganib kaysa sa aking akala. Malaki ang advantage ni Justin dahil sa tangkad niya, kaya madali para sa kanya na maiiwasan ang mga atake nito. Ginamit niya ang kanyang height, at pinagsisipa ito ng ilang beses. Nang makita niyang susugod ito sa kanya, mabilis niya ikinalawit ang kanyang braso sa leeg nito, at ibinalibag ito sa lupa. Ang lalaki at aso, ay nagpagulong-gulong sa damuhan. Nagawa ni Justin na mapunta sa ibabaw ni Duque. Umaalulong si Duque sa takot. Dahil sa ginagawa ni Justin na pagsuntok sa nguso nito. Tumigil ka, baliw na aso. Sinuntok niya si Duque ng ilang beses. Sa wakas ay tumigil na ito. Mahina na lang ang pag-ungol nito, na para bang isang puta. Galit na galit si Justin sa ginawa nito kay Debbie. Siraulo kang aso ka, sabay suntok, hanggang bumuka na ang nguso nito sa sakit. Nakakita na ito ng oportunidad para gamitin ang flies. Ang lakas ng loob mo na kagatin ang girlfriend ng kapatid ko. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Bubunutin ko ang lahat ng pangil mo. Ginamit niya ang kanyang kamay, para manatiling naka-open ang bibig ni Duque. Itinapat niya ang flies sa pinakamalaki nitong pangil, saka hinila ito ng buong lakas. Hindi pa ako tapos sa iyo, wika ni Justin. Binuksan muli ang nguso ng aso sa pamamagitan ng suntok. At tinanggal muli ang isa pang pangil nito. Buksan mo yang nguso mo. Yan, tama yan, mabait ka palang aso. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.